Shalom, mga kaibigan! Ako si Rabbi Rich at ngayong araw ay tinitingnan natin ang isang mahalagang sandali sa Sermon sa Bundok mula sa Mateo, Kabanata 5. Maraming tao ngayon ang nalilito tungkol sa ugnayan ng Mesyas at ng kautusan. Nagtatanong sila, pinalitan na ba ng biyaya ang Torah? Ngunit tingnan natin kung ano ang aktwal na sinabi ni Yeshua sa mga talata 7 at 8. Nagsimula siya sa pagsasabing, "Huwag ninyong isiping na parito ako upang pawalang bisa ang Torah o ang mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa kundi upang kumpletuhin." Sa Hebreo, ang salita para sa kumpletuhin o tuparin ay lekayem. Hindi ito nangangahulugang tapusin ang isang bagay para mawala ito. Nangangahulugan itong itatag ito, ibigay ang pinakabuong kahulugan nito, at isabuhay ito ng perpekto. Sinasabi ni Yeshua sa mga pinunong relihiyoso at sa kanyang mga talmidim na ang kanyang misyon ay ipakita ang puso ng mga tagubilin ng Ama. Nagpatuloy siya sa isang makapangyarihang pahayag. Hanggat hindi lumilipas ang langit at ang lupa, kahit isang yod o isang kudlit ay hindi lilipas mula sa Torah. Ang yod ang pinakamaliit na titik sa alpabetong Hebreo. At ang kudlit o stroke ay tumutukoy sa maliliit na pandekораsyong marka sa mga titik. Itinuturo sa atin ni Yeshua na ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Ito ay matatag. Ito ay walang hanggan. Upang magsimula ng mas malalim na pang-araw-araw na paglakad kasama ang Mesiyas, hinihikayat ko kayong bisitahin ang Walk with Yeshua app na nakalink sa paglalarawan sa ibaba. Nangangahulugan ito na para sa mga hindi pa tumatanggap sa hari, ang kautusan ay nananatiling pamantayan kung saan sila sinusukat. Ngunit para sa atin na sumusunod sa Mesiyas, nakikita natin ang Torah sa pamamagitan ng lente ng kanyang biyaya. Ang Torah at ang mga propeta ay direktang tumuturo sa kanya. Siya ang buhay na Torah. Bagamat hindi na tayo nasa ilalim ng kautusan bilang paraan ng pagkamit ng kaligtasan, ang mga tagubilin ni Adonai ay nananatiling gabay natin para sa matuwid na pamumuhay sa kaharian. Ipinaliwanag ni Yeshua na ang kaayusang ito ay mananatili hanggang sa huling araw ng paghuhukom. Hanggang sa pagbabagong iyon, ang Torah ay nagsisilbi sa layunin nito sa paghahayag ng katangian ng Diyos. Bilang mga messianic believers, hindi natin itinatawil ang Hebreyong ugat ng ating pananampalataya. Ipinagdiriwang natin ang mga ito dahil nakompleto ang mga ito kay Yeshua. Naway mahikayat kayong pag-aralan ang salita ng may mga bagong mata ngayong araw. Pagpalain kayo ni Adonai at ingatan kayo habang lumalakad kayo sa kanyang katotohanan. Samahan ninyo ako sa susunod na pagkakataon habang ipinagpapatuloy natin ang ating paglalakbay sa Ebanghelyo ni Mateo. Shalom!